For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Nabanggit po natin kanina kung bakit, ano ang pinagmulan ng pera, at nasabi po natin kung na ang pera ay isa na rin sa mga naging pangunahing pangangailangan ng nating lahat, no po? That money is also a necessity. Sino po ba rito may pera? Praise the Lord. Salang si Brother Harold lang may pera, no? Alam ko po may pera kayong lahat, ano po? Alam niyo po, sa pagdadala ng pera, merong dalawang rules na sinasabi. Rule number 1, do not lose money. Huwag ka mawawalan ng pera. Kailangan kahit yung coin purse mo may coins, lagyan mo. Para kahit paano, dahil magagamit din yan. Kaya, do not lose money. At the same time, if you have money in your pocket, in your wallet, you have confidence. Hindi ka na mangingimik. Tulad ng nasabi natin kanina, hindi ka na nervyusin. Kung ikaw yung maliligaw, kung ikaw yung magugutom, kung saan ka titira, kung saan ka magpaparaos na isang gabi, may pera ka eh. Kaya magagamit mo ang perang ito sa pang-araw-araw mong buhay. Kaya rule number 1, do not lose money. And rule number 2, ano po yun? Do not forget rule number 1. So, ganito po, no? Nabanggit po natin that our topic today is all about the love of money. Sabi natin kanina, sabi sa Bible, nabasa natin kanina, the love of money is a root of all evil. Hindi daw po masama yung pera, kundi when you love money, it defines you. Ito magpapakilala sa iyo kapag minahal mo na to. Pero ba tanungin natin, why money is being loved? Bakit minamahal ng tao ang pera? Bakit yung iba nga halos sinasamba ng pananalapi? Bakit? Because security and contentment are the reason why they love money. Ano po ibig sabihin nito? Kasi kapag ikaw ay may dalang pera, you feel secured. Hindi ka na nervous. Minsan nga po, yung kasama ko sa pag kami tumatakbo ng kapitbahay namin, laging may dalang pera yun. At ako rin po, dahil minsan pag kami ay nagutom o nauuaw, ay meron kaming pambibili. No? So, yun lang small things. Kami ay tumatakbo, kailangan din pala magdala ng pera. So, lagi, in our everyday life, kailangan may dala tayo. Because when you have money on your pocket, on your wallet, you feel secured. Paano naman yung contentment? Makakamtang mo ba ang contentment if you have a lot of money? Pero pansinin po natin, no? Alam niyo po, may illustration po dito regarding yung journey ng sa pangunguna ni Moses to the promised land. Nagrereklamo yung mga Israelites. Sabi niya, inalis mo ba kami sa Egypt para patayin sa gutom at uhaw dito sa wilderness? Yung wilderness na tinatawag dito yung disyerto. So sabi niya, inalis mo ba kami ron para mamatay sa gutom at uhaw dito? Sabi niya. Kaya ang daming reklamo ng mga Israelites. Sabi niya, kaya nanalangin si Moses. At ang Diyos naman ay tumugon. Alam niyo pong Diyos, ang tugon ng Diyos, nagpaulan siya ng mana. Hindi yung mana na yung sa Last Will and Testament. O ganon. Yung mana. Ang mana ang tawag dito, it was yung parang pinakilala ito na parang isang singliit lang ng coriander seed. Yung coriander seed mas malaki pa yung munggo. Kung mapapansin po natin, no? Ganon. O mas malaki pa yung bigas. Talagang bigas na talaga, hindi na palay. Mas malaki pa yung bigas kaysa sa coriander seed. Ganun lang, maliliit. Nakita nila, paggising nila ng umaga, ang daming mana. Ano to? Sabi nila. Kaya ang ginawa ni Moses, sabi niya, kumuha lang kayo ng kailangan nyo ngayon at huwag kayong magtitira ng para bukas. Alam niyo po sa chapter 16, verse 18 to 19, basahin ko na lang po, nang takalin nila, kumuha silang lahat. Nang takalin nila ito, sabi niya, isang salop ang nakuha ng bawat tao. Ang nagtipon ng marami, hindi sumobra. At ang nagtipon ng konti, ay hindi naman kinulang.
tamang-tama lang sa pangangailangan ng bawat isa. Sinabi ni Moses, walang magtitira nito para sa susunod na araw. Alam niyo po yung tao, talagang likas na pasaway. Umpisa pa man, nung una pa man, si Adan at Eva, pasaway na rin. Sinabi ng Lord, do not. Pero ginawa pa rin. Kumain pa rin. At at the same time, eto na naman. Nagtira kinabukasan ng iba. Alam niyo po nangyari, inuod at nabulok yung natira. Kasi instruction ng Lord huwag magtitira. Kumuha lang kayo ng pangangailangan nyo sa araw na ito. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, bakit halos lahat ng tao talagang eager to have more money? Tingnan niyo po alam niyo po, nasasabi po natin, ang dami na po natin mga business tycoon na nakikita rito. Kamakailan, nabanggit, ang pinakamaraming pera sa Pilipinas, yung po mga Cis family. Inumpisahan lang po yun, nasabi ko sa inyo, ng 2 pares na sapatos, pero ngayon, sila ng pinakamayaman sa buong Pilipinas na nagkakaroon sila ng trillions of pesos na. Ganong karami. Bakit ganong karami sila mag-ipon? Kasi ang gusto nila, ma-secured ang hindi lang yung kinabukasan nila, kundi ng buong lahi nila, salin lahi nila. Pero tandaan po natin, lahat ng yon ay mapapawi rin. Sabi po, the love of money, hindi naman po sabi, ang sinasabi po rito loving money too much, kapag minahal mo na ng sobra ang pera, can make people greedy. Alam niyo po yung greedy? Sakim. Corrupt and do bad things just to get more of it. Kaya nga po nagkakaroon ng maraming mga krimen, kidnapping, snatching, yung mga riding in tandem, lalo na pag panahon ng magpapaskol, lumalaganap talaga ang krimen. Dahil people eager to have more money. And at the same time, loving money too much can make people thirsty in having more. Meron ka na, gusto mo pang magkaroon pa, magkamal pa ng magkamal. Sabi, it will cause you trouble. Kapag halimbawa yung meron ka na, at the same time, gusto mo pang magkaroon, lalo mo pang paramihin ng... Alam niyo po, sa totoo lang, hindi naman masama yung pera Inalaw nga ng Lord to para hindi tayo mahirapan Pero do not love it too much. Bakit? Kasi pasasamain ka nito. Bakit? Alam niyo po ba, dahil sa pera, kahit magkakapatid nag-aaway, kahit magkakamag-anak nag-aaway, nagkakaroon ng tampuhan, nakakalungkot isipin. Minsan humahantong pa sa patayan. Alam niyo po, nung ako nagko-commute pa doon sa bot, nung ako nagtatrabaho ba, madalas ang konduktor at ang pasahero nag-aaway dahil sa piso. Kung titignan po natin, piso, pinupulot na lang ngayon sa pero before, talaga mahalaga pa rin po kasi yung piso. Nag-aaway. Minsan talaga, dahil sa talagang because of the pride na, nagkakahampasan ng tubo, nagkokos ng traffic, maraming mga naapektuhan dahil sa trouble na ginagawa. Kaya nga po, when people love money too much, it will cause trouble on them. It will recreate you as miser. Alam niyo po yung miser? Kuripot. It will recreate you as miser to miserable life. Bakit po? Alam niyo po isa pang bagay, Kung maaalala niyo po si King David, talagang meron na siya, marami na siyang asawa, Pero nakita niya, pinag-interesan niya pa yung asawa ng magiting niyang warrior at tapat niyang warrior na si Uriah na ang asawa ay si Bathsheba. Pinagnasaan niya pa hanggang sa nabuntis. Alam niyo po ginawa? Si Prophet Nathan, nirebuke po siya. At sa pagre-rebuke po ni Prophet Nathan, kay King David, hindi direkta dumaan sa isang illustration. Ang illustration niya, ganito, sabi niya, merong isang mayaman. Pakinggan po natin yung kanyang illustration. Sabi, merong isang mayaman na sagana sa dami ng tupa. Marami siyang alagang tupa. At meron ding isang mahirap na merong kaisa-isang tupa na mahal niya.
At halos lagi niya nililiguan, lagi niya nililinis, at lagi niya itong kasama saan man siya pumaroon. Minsan, nagkaroon ng bisita ang mayaman. At ang mayaman na to, kailangan niya maghanda, ipaghanda ang kanyang bisita. Alam niyo po kung ano ginawa ng mayaman? Kinuha niya yung kaisa-isang tupa ng mahirap at iyon ang inihandog doon sa kanyang bisita. Inihain. Alam niyo po, sabi ni King David, patayin ng taong yan. Sabi ni Prophet Nathan, ikaw yun. Ikaw yun. And the story goes on. Basahin niyo po. At yun po ang nangyari. Ang tinutukoy po natin dito, yung when people love to have more, na meron pa sila, at gusto pong magkaroon pa, at ayaw mabawasan, ang bagay na meron sila, talagang nagkakaroon po ito ng pagnanasa pa sa iba. Do not love the money. Because money is a good servant, but a terrible master. Mabuting yan eh. If you handle it properly, yung pera, mabuting alipin. Mautusan mo kung saan sa mapapagalaw mo siya. Pero pag siya ang ginawa mong Panginoon ng buhay mo, napakalupit nitong Panginoon. Sisirain niya ang buhay mo, ang relasyon mo sa iba, maging ang kaugnayan mo sa Diyos. It's not the money itself, but the obsession with it that causes problem. Hindi yung pera mismo ang sama, kundi yung sobra mong pagkahumaling na magkamal ng maraming pera ang sisira sa iyo. Sumubok na po ba kayong dumakot ng isang buhangin? Pag dumakot kayo ng buhangin, pakahigpit-higpitan mo ang hawak, uhulagpos at uhulagpos na yan. To the point na makita mo pag binuksan mo ang gamay mo, wala nang buhangin. Ganon din po yung pera. Kapag hinigpitan mo yung pagkakahawak mo dito, kusang uhulagpos at uhulagpos yan. Kaya ano pang dapat natin gawin? Hawakan mo ang buhangin ng paganyan, walang tatabon. Bukas ang iyong palad sa paghawak. Ibig sabihin ng bukas palad, you are willing na hayaan mo siyang lumabas. Naalala ko yung isang prinsipyo ko sa buhay nung ako po ay nanliligaw pa sa misis ko. Talagang ilang beses ang pinagtataguan yan. May boyfriend na siya. At the same time, kinausap na ako. Ang sabi sa akin yan, bakit ba ang tiyaga mo? Meron na nga ang boyfriend. Pinagtataguan na kita, pinapahiya na kita. Minsan hindi na nga kita kinakausap. Sabi ko sa kanya, walang matimtimong birhen sa matyagang manalangin. At the same time, sabi ko, ang perang hindi pinagpagalan kung waldasin ay walang hinayang. Yun po sabi ko sa kanya, pinagtyagaan ko po. Purihin po ang Panginoon. Naka-anim kaming anak. Ngayon, balikan po natin. There are 3 different ways how money earned. Maraming beses, marami yan. Alam ko, maraming mga kaparaan kung paano kayo makadiskarte ng pera. No? But on my part, allow me to introduce to you 3 different ways how money earned. Unang-una, hard-earned money. Ano ito yung hard-earned money? Ito yung clean money kung tawagin natin. Paano clean money? Ito yung money earned through hard work. Yung pinagtrabahuhan mo, pinaghirapan mo, at the same time, syempre, you deserve wages, di ba? Kaya, ayan, tanggap ng wages because pinagpagalan mo to. Ngayon, pag hawak mo na yung pera, dahil pinagpagalan mo to, gusto mo paggagastusin mo itong very meaningful. Kapag hingi ng pera misis ko, saan mo gagamitin? Ano bibilin mo? Shopee, Lazada. So, wala naman akong magawa. So, ganun po. Kahit kahuli-huli ang senti mo dahil pinaghirapan mo, gusto mo meaningful ang pagkakalabas nito. At the same time, sabi, God gives generously for us to share it to others. Bakit
inaalaw ng Diyos na magkaroon ka ng maraming wealth, money, treasure in life. But inaalaw niya. Alam niyo po, ang Diyos talagang punong-puno ng pagmamahal sa atin. Binubuhos niya ang pagpapala sa atin. Kaya lang, ang pagbuhos niya ng pagpapala sa atin, katulad ng mana na sinabi natin kanina, kailangan damputin mo, mamulot ka. Paghirapan mo rin. Hindi yung pwedeng natutulog ka lang at may makukuha. Hindi. Kaya ganito, no? Ang Diyos, very generous sa pagbibigay. Pagbibigay niya, binubuhos niya lahat, kaya kailangan ikaw ay kumuha. Kaya, ang nagbibigay ng Diyos, ang Diyos na nagbibigay sa atin nito ng very generous, ay dapat, kapag nakamit natin to, bakit hinahayaan niya na lumabis yung pananalapi natin? Lumabis ang ating treasure. Bakit? Para itago? Hindi eh. Para magkaroon ng space sa puso natin na tumulong. Maging part ng pagtulong, pag-development ng ating church, ng community natin, mga kamag-anak natin na nahihirapan, pagtulong. Kaya nga inalaw ng Diyos na dumami yaman mo para yung sobra, ilan mo sa pagtulong. Kaya lang, nakakalungkot isipin eh. Meron sobra na gusto pa, dagdagan pa ng dagdagan. Parang yung sementeryo, gusto laging dinadagdagan yung bangkay na pinapasok sa kanyang sementeryo. Kaya nga po sabi rito, no, sa Kawikaan, Kabanata 11, talata 25, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Totoo po yan. Kahit na sa pagtulong mo, minsan hindi ka nare-recognize, darating at darating ang araw. Maybe someday, kung naalala ko lang yung nanay ko po, nung siya ay talagang very generous siya, tumutulong siya sa palengke, kilala siya dahil, nung pala kilala siya dahil may tinutulungan siya. Pag may nanghiram sa kanya, bigay. Bisan nga, nakakalimutan niya na may utang pala yung taong yun sa kanya. At the same time, pupunta na lang sa bahay namin at tuwan-tuwa naman siya kapag narupayan. Ang pagtulong na ginawa ng nanay ko, hindi po nabaliwala. Kung hindi, nung siya'y namatay, kahit na hindi po namin kakilala, kahit malalayo, nung binurol siya roon sa Maynila, yung iba nasa Laguna, yung iba nandito sa 13 Marte, bumiyahe para makita lang at magpasalamat sa nanay po namin. Ganun din po sa atin. Hindi nababaliwala yung pagtulong natin sa ating kapwa. Ang taong tumutulong ay tiyak natutulungan din someday. Kung di ka natulungan ng tao ngayon, ang Diyos ang nakahanda laging sa record book niya. Nakalagay yan lahat. Kaya nga investment yun. Pagdating ng araw, kukubrahin mo na lang yung investment mong good works. Pero hindi po good works ang sinasabi po rito na magiging basis natin for us to be saved. Kundi po, balikan po natin. Ang unang paraan para magkaroon ng pera, sabi natin, yung pangalan ng perang ito ay hard-earned money na kung tawagin natin ay clean money. Kung may clean, natural, meron ding dirty. Kaya number 2 po natin, dirty money. Kung tawagin na. Ano naman itong dirty money na to? The money that is earned through illegal means, such as drugs, prostitution, gambling, corruption, extortion, smuggling, etc. So ito po sinasabi po natin, no? Ang dirty money na to, nakuha mo ito sa pamamagitan ng paggawa ng illegal, yung pinagbabawal ng batas na gawin. Ang tawag yan, dirty money. Ngayon, ito po sa Proverbs chapter 13, verse 11, may sinasabi po siya tungkol sa dirty money. Wealth gained by dishonesty will be diminished, but he who gathers by labor will increase. Yung mga nakita po natin na, minsan makita po natin, no? Ang sweldo lang po pala ng mga senador, based sa akin pong year 2023 na survey na nakita ko, is 90,000 monthly. Pero pagka nangampanya, yung investment nila, ang laki, no?
Milyon-milyon. Alam niyo po yung ads lang sa TV, sa media, libo-libo, milyon-milyon na pong gastos doon. Tapos, pera pa yung mga sa personnel nilang pagtulong, mga TARPs nila. Ang laki. Naalala ko po, kamakailan, yung isa sa mga kandidato ng senador ay bilyon na ang nagastos niya para lamang sa ads. Bilyon na. Pero ang sweldo, 90,000. Susweldo niya bilang senador. Bakit? Kasi po yung pork barrel nila. Milyon, daang-daang milyon din. Doon sila nakatingin. So, maaaring hindi po lahat, pero yung pong tinutukoy natin dito yung tinatawag na dirty money. A money that gained through illegal works. And what is number 3? Number 3 is blood money. Ano naman tong blood money na to? Money gained in a way that involve others being or harmed or exploited. Ito yung money obtained at the cost of another life. Ano po yung blood money? Kung naaalala niyo po, si Judas, binenta niya ang Panginoong Jesus 30 pieces of silver. No? Yung 30 pieces of silver na yun yung tinatawag na blood money. Ngayon, sabi po, kapag yung blood money na to, ilalagay mo sa church donation, pwede ba yun? May sinasabi rin po ang Bible tungkol dyan sa blood money. Sa Matthew chapter 27 verse 6 sabi, the chief priest picked up the coins and said, kasi sinuli ni Judas yung 30 pieces of silver. Yan na yung pera nyo. Sabi niya. And said, it is against the law to put this into the treasury since it is blood money. So, ibig sabihin, yung pera na nakamit ng isang tao dahil sa dahil sa buhay, katumbas ng buhay ng isang tao, hindi mo dapat idalhin sa treasury, sa kaban ng yaman natin o ng church. Dahil it is blood money. Hindi po welcome ang blood money sa offering. Inuulit ko po. Biblically speaking. Kaya nga po sabi natin dito, ang blood money na to minsan, sa pamamagitan ng, minsan nakakalungkot isipin, no? Sa Cambodia, ang bata pa, 13 years old, ang kanilang anak, tinutulak na nila sa prostitution. Sarili nilang anak, tinutulak nila sa prostitution. Nakakalungkot isipin po na mayroong mga magulang na kahit yung dangal, karangalan ng sarili nilang anak, ipinagbibili. Mapalad po tayo, ang magulang natin ay hindi ganun. Ito pang isa pang nakikita ko, no? When money talks, people will listen. Kapag nagsalita na yung pera, andang makinig ang mga tao. Halimbawa, marinig lang, may ayuda doon. Si ano nagbibigay. Pupuntahan ng tao yan. Mas malaking bigay ni oposisyon. Doon tayo kay oposisyon. When money talks, people will listen. Minsan, may narinig din po ako nung time na nag-work ako, nag-i-invite ako sa mga fellowship po namin. Attend ka. Magkakapera ba ako dyan? Ganun. Papakain pa pamilya ko niyan. Yung mga ganong salita, no? Nakakalungkot isipin na ang mga taong ito na in-expose sa akin ng Lord, sa atin ng Lord na ganitong ugali, yun yung mga taong nangangailangan ng marugdog na pananalangin. Sa Matthew chapter 6 verse 21 sabi, for where your treasure is, there your heart will be also. Sabi ng Panginoon, do not love the world or the things that are in the world. Dahil kapag inibig mo ang mga bagay na ino-offer ng sanlibutan, ang pagmamahal mo sa Diyos ay nawawala. In Matthew chapter 6 verse 24 sabi, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one
and despise the other. You cannot serve both God and money. Alam niyo po sa ibang version, sa King James Version, sabi, you cannot serve God and mammon. Mammon ang tinukoy po dito. And what is mammon? Mammon is a wealth regarded as an evil influence or false object of worship and devotion. It was taken by medieval writers as the name of the devil of covetousness. Ang ibig sabihin po, etong mammon na to is the name of the fallen angel. Kung ang mga angel po natin, mga cherubim natin ay may mga pangalan like Miguel, Gabriel, Rafael, at Michelangelo. Kung sila may pangalan din yung mga demonyong to. Di ba Lucifer? Ano ba yung pangalan ng Lucifer? It represents pride. Papatayan ko ang kataas-taasan. Pride. He represents pride. Ang pangalang Lucifer. How about Mammon na sinabi natin to? He represents greed. Kasakiman. Ito yung pangalan. The others, marami pa pong mga pangalan. No? Ayoko na pong i-emphasize. Iba't ibang mga pangalan nila. May mga pangalan din sila. And that mammon, sabi, you cannot serve God and mammon. This mammon is the devil himself. Kaya, kapag minahal mo na ang mammon, money, wealth, yung pag-ibig mo sa Diyos, nawawala. We cannot serve two masters. You should deny first yung isa or the other you absorb. Ngayon po, sinasabi po natin, madalas, pagka minsan nakalungkot isipin din, no? Minsan nalalapitan tayo ng ating kaibigan, kamanggagawa, kung kayo nagtatrabaho, mga nag-aaral, minsan mga kaklase natin, nalalapitan tayo, umuutang. Meron ka ba dyan? Madalas, nasasabi natin, wala akong pera. Mga ganun. O kaya, minsan para ma-console lang natin sila, ma-encourage lang natin sila, mabigyan lang natin sila ng konting, para mapanatag lang ng konti. Alam mo, kung ako lang may pera, hindi ka magkakaganyan eh. Kung may pera ako, meron ka. Naalala ko po yung kasama ko sa trabaho, no? Ako yung kusinero dati sa hotel. Sabi niya, nang ako ay nabigyan ng tip ng guest at nabigyan ko siya. Naghati kami. Nasabi niya sa akin, alam mo, Brother Jess, pag ako nakatanggap din ng tip or the same time, pag ako meron ka rin, hati tayo. Yun ang sabi sa atin. Minsan, tatrabaho kami, nakita ko, nung nakita ko, inabutan siya ng waiter ng 20 pesos, 20. During that time, malaking halaga pa po yung 20. Sabi po, binalikan ko siya, di ba sabi mo, pagka meron din ako? Oo, sabi niya. Pagka meron kang 100,000, di 50,000 tayo sa isa't isa. Sabi niya, kung meron ka 1,000, di tigpa 500 tayo. Nung sabi ko, paano pag 50? Teka na, pababa. Nakita mo lang, inabutan ako ng 20, makikihati ka pa. Parang gano'n. Ay, sinasabi ko rin po ganito, mga kapatid. No? Sometimes, yung pagkatao natin, nakikilala sa pamamagitan ng pera. Minsan, tingnan nga po yung katabi nyo, mukha na po pera. Di ba? Sabi nga buti yung pera, may tao. Yung tao, walang pera. No? Ang sinasabi po rito ng Bible, hayaan natin na tayo ang magdadala. Tayo ang magmamaniobra ng salapi. Hindi yung salapi ang magmamaniobra sa atin. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2, hindi ko na po naisulat dyan, ito po bigla po nag-impress sa akin ng Lord. Sabi, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi, mayabang, ayun pala, nasulat ko. Dahil magiging makasarili ang mga tao,
sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi maka-Diyos. Nakakalungkot pong isipin, no? Na narito na po tayo sa huling araw. Ang tao raw ay magiging makasarili. Ano po bang ibig sabihin ng pagiging makasarili rito? Yung sarili niya na lang ang iniisip niya. Wala nang space sa puso niya yung malasakit sa kanyang kapwa na patungong impyerno to kailangan mapaalalahanan ng kanyang pupuntahan upang maituwid siya ng landas patungo sa kaharian ng Diyos. Mawawala na rin yung passion sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi. Di po ba? Alam niyo po, tayong mga Pilipino, ay meron po tayong likas na katangian. Una, ang katangian natin ay kahit na marami ng problema, masayahin pa rin, lagi pa rin nakangiti. Alam niyo po, minsan nakita ko po yung bagyong Ondoy, yung taas na ng bagyo, talagang ang taas na ng baha, talagang naglalakad yan, naghihirap na yung mga tao, pero kakatuwaan pa rin eh. Nakakapaglaro-laro pa rin eh. Likas na masayahin ng tao. Kaya hindi mo mapapansin ng tao, ng mga Pilipino very problematic talaga. Alam niyo po, kung gano'n na ba kalaki ang utang natin sa World Bank, huwag niyo na pong alamin. dahil sa sobrang laki nito, baka yung lahi natin hindi makabayad. Ano po? At ang likas sa ating mga Pilipino, very hospitable. Yung talagang mapag-entertain ng kapwa niya, yung talagang maawain the same time. Kaya nga po, tayo ang bukod tanging sa Asia ng mga Kristiyanong bansa. Ang tinutukoy ko po rito, no? Ang tayo po, wag daw po nating hayaan na ang perang ito ang siyang gagawa, magpapakilala ng ating pagkatao. Huwag mong mahalin ang salapi. Ipapahama ka niyan. Alipinin ka niyan. Pumapatay din ang salaping ito. Huwag mong pakamahalin. Kaya ito ang bilin sa atin. Sa unang Timoteo, Kabanata 6, talata 11 hanggang 12. Ito po ang bilin ng Apostol Pablo kay Timoteo. Ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na yan. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis, at mabait sa kapwa. Verse 12 po sabi, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Sa mga oras na to, ano po ba ang laman ng ating mga puso? Sabi po sa key verse natin, ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya. Naalala ko po nung ako po ay nagtatrabaho, dahil sa gusto kong ma-regular sa pinagtatrabahuhan ko, talagang nagpakasipag po ako. Talagang kahit na hindi ko pa oras, nagtatrabaho na ako. Kahit na lagi akong nag-o-overtawad, okay lang. Bunga noon, natuwa yung aking manager. At naririnig ko naman kung paano siya natutuwa. So, I have the confidence na pag nagkaroon ng hiring, isa ako sa mga hire. Subalit nagkaroon ng pagbabawas sa amin at ako ang unang nabawas. Ang sinasabi ko lamang po dito, no, ang sobrang paghahangad ng salapi, minsan, nakakalimutan natin yung mga commitment natin. Una, sa paglilingkod sa Panginoon. Nakakalimutan ko ng umattend ng mga Bible studies, ng prayer meeting, and even Sunday service, hindi na ako nakaka-attend. Kaya, gumawa ang Lord. Hindi sapat yung ganda ng performance ko sa trabaho, pero tinanggal pa rin ako. Bakit? Ang Diyos
pa rin ang may control ng lahat, no? Ang sabi po rito, ang sobrang paghahangat ng salapi ang nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya. Pero nung ako po ay natanggal, hindi ko po sinisi ang Diyos. Sinisi ko ang sarili ko. Humingi po ako ng tawad sa Diyos. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga pagkukulang ko, mga pagkakasala. At the same time, when I humble myself upon the sight of the Lord, sumunod na mga araw po, ibinalik po ako sa trabaho. At nakamit ko po yung hinahangad ko. I was hired regular. Hindi na ako dumaan ng probationary. Ganun po. Minsan, God allowed things na hindi maganda para sa atin. God allowed things na maalis ka sa trabaho. For what purpose? For you to grow. Para minsan, malaman mo, minsan, mapansin ka. Minsan, God allowed na minsan mabagok ang ulo mo para maalala mo na mayroong Diyos, na mayroong nagpapakilala sa iyo, na lagi nag-aabang sa iyo, na hindi natin pinapansin. Kaya, minsan inaalaw niya ito para po sa ikapanoto po natin, para ikakatuto po natin. Kaya nga po, ang sabi, iba na, sabi, ang paghahangad ng salapi ang nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya, nagdulot ng maraming paghihinagpis nila sa buhay. Kaya the best things in life, kapag tayo ay nakikita po natin, nawawalan na tayo ng panahon sa ating mga devotion, sa ating pakikilahok, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Merong mga alternatibong paraan, at the same time yung alternatibong ito, hindi mo pa rin ginagawa. Magpapakilala ang Diyos sa'yo, magpapaalala ang Diyos sa'yo. At pag nagpaalala ang Diyos sa'yo, minsan masakit, minsan makirot. Pero, when you humble yourself like King David, inamin niya ang kanyang pagkakasala, tinanggap niya ang kanyang kamalian sa harapan ng kanyang nasasakupan, nagsisi siya, humingi ng tawad sa Panginoon. Kapag tayo po ay na-preoccupied, naging sobrang abala sa ating trabaho, nakalimutan natin ang Diyos at nagpaalala ang Diyos sa atin, huwag natin sisihin ang Diyos. Humingi tayo ng tawad sa Diyos at ang Diyos ay nakahandang tayong patawarin. Lahat ng lumalapit sa Diyos ay kanyang kinukupkup. Open arms, open wide, ang kanyang pagtanggap sa lahat ng lumalapit sa kanya. Kaya sa mga sandaling ito, mga kapatid, let us examine ourselves. Siyasatin natin ang ating sarili. Ano ba ang content ng iyong isip, ng iyong puso, ng iyong panahon sa mga sandaling ito? Pag makikita ba sa puso mo na ang namumuno sa puso mo yung panahon para sa Diyos o para sa iyong sarili? Tayo po lahat ay tumayo at hallelujah. Habang tayo po ay nakatayo, ay atin po siyasatin ng ating sarili. Let us bow down our head and let us examine ourselves. Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito, alam po namin, nakikita nyo, what are the content of our heart and our mind, Lord. Kung ito man po, Panginoon, yung salaping ito, ang umaalipin sa amin pong pagkatao, sa amin paggawa ng desisyon, O Lord God. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung ang kayamanang ito, o paghahangad ng salapi, o yung mga things na ino-offer ng sanliputang ito, Panginoon, ang napagbubusan namin ng panahon, patawarin mo po kami, Lord God. Nais namin sa mga sandaling ito, Lord, Ikaw po ang patuloy na lumuklok sa aming mga puso at isipan. Ikaw po ang manatiling kumukontrol sa paggawa namin ng mga desisyon. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagmamalabis, sa lahat ng aming pagkukulang din, O Lord God, sa pagtupad ng aming pananagutan sa aming kapwa,
Sa aming mga pinamahal, O Diyos, patawarin mo po kami. At right now, Lord, nandito po kami sa inyong harapan. Nagpapahubog ng pagkatao po namin. Alisin mo po sa puso po namin yung ginawa po namin mga Diyos-Diyosan. Yung mga ginawa po namin mga bagay na mas nauuna pa kaysa sa iyo, Lord God. Ikaw po ang nais namin lumuklok sa aming mga puso at mamalagi, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Minsan, dumarating po sa punto ng buhay namin, Lord, na mas inuuna pa po namin pagsumikapan na makamit ang salaping ito kaysa pagpanggap ng ikakaluwalhati mo, Lord. Patawarin mo po kami, Diyos. Hallelujah. Narito po kami, Lord, sa inyong harapan. Isinusuko ang aming pagkatao, ang aming buhay, minsan pa, pangunahan mo, Lord, sa lahat ng aming gagawin, ng aming iisipin, sa buong pagkatao namin, O Lord God. We allow you to move, O God. Ikaw po ang mamuno sa aming pagkatao. Salamat po, Lord. Ang nawa po, Panginoon, gibain mo ang anumang ginawa ng salaping ito sa aming kaisipan na kung saan ay makakapag-replace sa iyong kinalalagyan, O Diyos. Sa pangalan po ni Jesus, ito ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen. God bless you po.